Hinihiling ko ang bawat isa na yumuko at manalangin tayong lahat. Ama namin, nagpapasalamat kami minsan pa sapagkat ikaw ay hindi nagkulang kahit minsan. Ang biyaya mo, Panginoon, sa amin araw at gabi ay sapat. Ang pag-iingat mo, Panginoon, kami ay natutulog, ay tuwi-tuwi na naroroon. Ang pag-ibig mo sa amin ay wagas, na siyang bumabalot sa amin, Panginoon, saan man kami mapumaroon. Sa mga pagsubok na aming pinagdadaanan, naging tapat ka rin na ikaw man siyang hindi lamang umaakay, kundi bumubuhat sa amin upang kami, Panginoon, ay maging malakas at hindi bumagsak. Panginoong Diyos, sa umagang ito, kami ay lumuluhod sa aming mga puso at nagpapakumbaba. Itinataas ka namin sa aming kalagitnaan, sapagkat alam po namin na ikaw ay naririto, hindi lamang sa anyo ng iyong salita, kundi ang iyong banal na espiritu ay nasa sa kanila. Ang sabi ng iyong salita, Panginoon, pag nagkatipon sa iyong dakilang pangalan. Nais naming iukol ang araw na ito sa pagsamba. At Lord, bahagi ng aming pagsamba ang pananalangin at ang pakikinig ng iyong salita. Dalangin din namin, Panginoon, na pagalapin mo ang puso ng bawat isa na kami ay maging gutom at Lord, uhaw lagi sa iyong mga katwiran sapagkat naroroon ng pagpapalang kami ay iyong pupunuin. Pagkasakdalin mo po kami at sa bahaging ito ng aming pag-aaral, kami, Panginoon, ay humihingi ng makalangit na kaisipan na igawad sa lahat ng mga makikinig ng iyong salita. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang at ganoon din po, O Diyos, ay i-bless mo ang kabuhayan ng bawat isa. We thank you, Father, once again for your goodness. In Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise be the name of the Lord. Makakaupo ang bawat isa sa inyo. Pagpalain tayo muli ng ating Panginoon. Nais ko lamang bago tayo mag-start na i-encourage ang bawat isa. Bukas ay araw po ng halalan. So we would like to encourage all of you to participate in this very important civic duty ng bawat isa sa atin. Ang sabi ng Romans chapter 13, tayo ay dapat na mapagpasakop sa bawat alituntunin, mga kapatid, ng ating pamahalaan. Ito man ay mabuti o masama. I mean, the government, sabi po ng Biblia, ay galing sa Diyos at inalaw ng Diyos na siyang mamahala, mga kapatid, sa atin. Hindi lamang tayo mananalangin para sa ating mga leaders, sino man ang maupo diyan, kundi magpapasakop. So, ganun pa man, let us be wise and also prayerful and discerning as we exercise our right of suffrage tomorrow. So, kung sino ang inaakala po ninyo sa inyong judgment na maging karapat-dapat, don't tell me na walang dapat na ihalal dyan, no? Because alam po natin na hindi pa naman nagtitik over si Christ. So, hanggang wala pang millennium, so mga tao muna ang mamamahala sa ating barangay up to the national level. Okay. So much for that. Ngayon po, mga kapatid, ay isang mahalagang araw sapagkat ito ay araw ng pagsamba. At ang sabi po ng Biblia, I was glad when they said unto me, let us go to the house of the Lord. At ang sabi ng ating prophet na kapag ikaw ay anak ng Diyos, si Kristo ay nasa puso mo, na hindi mo maatim, na hindi makadalo ng gawain. Bagkus, now even a day before or 30 minutes before, yung ating mga puso ay nag-aalab na agad sapagkat nais po natin siyang makapiling at makaulayaw, okay, sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen. Palakpakan nga po natin siya ngayong umaga. So we are going to proceed with our very lengthy subject this morning as I close on the subject about Israel in Prophecy 2023. Okay, so ito po ay may kaugnayan sa isang napakahalagang digmaan na magaganap now dito sa lupa before Armageddon. So the final war in the Bible is called Gog and Magog, and that will be after millennium, after 1,000 years magmula ngayon. Pero before the great millennium, magkakaroon ng isang napakalaking digmaan, and this is called World War III. Pero prior to World War III, there is going to be a very important war in the Bible
now called spiritual Gog and Magog, o kaya ay Ezekiel chapter 38 and 39. At nakikita po natin ngayon sa ating kaganapan na all roads lead to hindi Rome, no, kundi sa Russia sa umagang ito. Okay, now so much for that. Ito ang ating subject ngayong umaga. Ito ay tungkol sa Now Israel in Prophecy part number 3. And we are going to be very specific, mga kapatid, pagdating sa isyong ito o kaya subject na ito. We are going to talk about Russia and Israel. Okay, so dito mga kapatid, sa subject na ito ay nais ko bago mag-umpisa, magbibigay ng isang dalawang katotohanan na marahil ay napaka-imposible, pero ito po ay totoong nangyari. So let me share with you two amazing facts about Russia. Now, number one, bago magkaroon ng baptism ng Holy Ghost among Pentecostals sa Amerika, okay, in particular sa Topeka, Kansas, nagkaroon, mga kapatid, ng outpouring ng Holy Ghost sa Russia. Ang ibig sabihin, mas nauna nagkaroon, mga kapatid, ng manifestation ng gift ng Holy Ghost sa Russia kaysa doon sa Amerika. And then number two, gusto kong ipakita sa inyo sa umagang ito ang isang nakakamanghang katotohanan na even before Jesus died at the cross, bago isulat ang Ezekiel 38:39, dito pa lamang sa Old Testament, now Russia already invaded Israel and she lost. Okay, tingnan natin yung unang amazing facts about Russia, okay, about the Holy Ghost outpouring. Punta tayo sa isang quote, greater than Solomon. Here's what the prophet said. At any age, when God sends a gift to a nation, and that nation turns that gift down, that nation goes into chaos. Now, we can apply this with the Philippines and with South Korea. Ang Philippines, after World War II, tayo po mga kapatid ang number 2 sa Asia. We are next to Japan pagdating sa ekonomiya. Yung mga taong nakakapunta sa Pilipinas, para kang nakapunta sa Amerika. So this is considered America of Asia. Pero ang gawain, mga kapatid, sa buong Asia, Christian movement, now dalawang bansa ang napuntahan nito at nagkaroon ng magandang response. Now una sa Pilipinas, ikalawa sa South Korea. Hindi po lingid sa kaalaman po natin na tayo ang pinakamasakiting lalaki sa buong Asia, militarily and of course, economically speaking. So tayo ang pinakakulelat. Masama yung salitang yon, pero yun ang katotohanan. Ando doon tayo sa dulo, grabe ang corruption, grabe ang kahirapan na kumpara sa mga bansang kapitbahay po natin sa buong Asia. Okay, sapagkat na-reject po natin, hindi natin nasamantala, mga kapatid, ang gawain o kaya ang kilos ng Diyos sa ating bansa. Nanatili na ang Pilipinas sa isang Catholic country. Okay, now whereas ang South Korea, alam po ba ninyo na ang isang iglesia doon, kay Paul Yong-Gi noon, bagamat denomination po sila, umaabot po ang isang kongregasyon doon ng kalahating milyon, close to 1 million. In fact, mas maraming mga Christians na mga born again, kahit denomination, na mga Koreano kaysa mga Pilipino. And that explains, okay, why South Korea is more progressive than the Philippines. Kasi ito ang quote ng prophet. Tingnan ninyo maigi. Pag hindi mo sinamantala ang gift ng Diyos, now you will go into chaos. So that applies to a country, to a church, to a family, and to an individual. So meron lamang tamang panahon na ang Diyos makikipag-usap sa tao, sa pamilya, sa bayan, at saka sa isang iglesia. Okay, sabi niya, did you know about 50 years ago, Russia, the Pentecostal blessing broke out in Russia about 50 or 75 years ago before it ever come here? That's right, and they turned it down. Ang tinutukoy na revival dito ay ang 1900. So kaya ay 1901, Azusa meeting, Azusa Jubilee, Azusa outpouring ng Holy Spirit. O kaya ay yung Pentecostalism. Bago magkaroon ng ganyan, nauna pa yan mga kapatid sa Russia.
Okay? So ituloy ko lang yung quote sa Is Your Life Worthy of the Gospel? Okay, now if Russia accepted the Pentecostal blessing 75 years ago when the Holy Ghost fell in Russia, they wouldn't have been communist today. So ang naging sumpa sa kanila, mga kapatid, ay yung communism. Sapagkat they rejected God, and then na-reject po nila yung kilos ng salita o kaya espiritu ng Diyos. So nahulog po sila sa communism. Tuloy po natin. Now, 75 years ago, they had a great revival in Russia. God came along among them and they had great revivals into Siberia. Ang Siberia, ito ay isang malayong lugar doon sa Russia, mga kapatid, na kung saan grabe yung bundok, matataas at napakalamig na lugar. And what did they do? They rejected it. And today, the country is gone and the churches cannot have church only under permission. Totoo yun, sapagkat ang Russia ay hindi po actually Roman Catholic country, kundi ang Russia ay isang Orthodox Catholic country. Pero still Catholic. And we have seen the picture of Vladimir Putin, president ng Russia, okay, na ini-embrace niya ang image ni Madonna or Mary. Tuloy natin. And they are doomed in judgment and is gone off on this wild tantrum of communism, okay, and sold out to the devil. So that is fact number 1. Ang komunismo, mga kapatid, ay pangalawa lamang sa Romanismo kung ang pag-uusapan ay pagiging masama at pagiging antikristo. At ito ay nag-umpisa sa Russia ng 1914. Pagdating ng 1917, ang Bolsheviks, magbigil ako ng maikling comment para po maunawaan natin ng husto. Okay, pinalitan po nito ang pamahalaan ng Russia at kinuha ang kontrol ng bansang ito. Okay, USSR ang pangalan nila. And then ang nangyari, sila ay nahulog sa isang communistic ideology at ito ay kanilang in-export pa sa maraming bahagi ng mundo. So tama ang sabi ng Panginoon noong 1933, okay, magkakaroon ng fascism, di ba? At saka Nazism, at saka itong dalawa ay tatapos sa isang doctrine o kaya ideology, magtatapos, and that is communism. Okay, shall we say praise the Lord? Okay, shall we clap our hands to the Lord? Okay, let's go to fact number 2. Russia already invaded Israel. So yan ay isang katotohanan na kaunti ang nakakaalam. Kasi may mga proxy war, yung mga Arab-Israeli wars na naganap nung Yom Kippur at saka 1973 at saka noong 1967. It is actually Russia behind this. Now, kaya lang may actual invasion ang Russia sa Israel noon pa lang. Okay, tingnan natin ang Joshua chapter 11 verse 1. And it came to pass when Jabin, king of Hazor, had heard those things, that he sent to Jabab, king of Madon, unto the king of Shimron, unto the king of Asphak. Verse 2, unto the kings that were on the north of the mountains, and of the plains south of Shiniroth, and in the valley, and in the borders of Dor on the west. So itong north of the mountains na tinutukoy po rito, okay, yan po ay passage tungkol po yan sa isang bundok na naghihiwalay sa Middle East at saka Southern Russia. So ang Russia, alam niyo na ito ay nasa north ng Jerusalem. Okay, ituloy ko lang sa verse 3. And to the Canaanite on the east and on the west, and to the Amorite and the Hittite and the Perizzite and the Jebusite in the mountains, and to the Hivite and the Hermon in the land of Mespa. Yung verse 3, lahat ng yan ay mga Canaanites. Iba-ibang tribo. So now you have yung mga taga-lugar ng Palestine sa oras na yan. Pwede mo sabihin, quote-unquote, Palestinians. At kasama po niya ang mga bansa na galing sa north diyan sa verse 2. Ang ginawa nila ay nasa verse 5. Tingnan po ninyo.
And they went out, they and all their host with them, much people, even as the sun that is upon the seashore in multitude, with horses and chariots very many. So nagkaroon ng confederation o kaya samahan ng mga bansa. At ang mga bansang ito ay nagkasama-sama, kagaya po mga kapatid ng alabok ng lupa o kaya, buhangin sa dagat. At sila ay lumusob kasama ang kanilang buong armies. Now verse 5, okay, thank you Brother Alex. And when all these kings were met together, now they came and pitched together at the waters of Meron to fight against Israel. Isipin po ninyo nakasulat yan sa book of Joshua chapter 11. So ang Israel ay andoon na sa lugar ng Kanaan. Now verse 6. Now ito ang assurance ng Diyos. Kagaya ng assurance na binibigay niya sa iyo, now every time now you are being attacked by the devil. And the Lord said unto Joshua, be not afraid because of them. Gaano man karami, huwag kang matakot kasi walang magtatanggol sa iyo kundi ako lang. Kapag kaya mong ipagtanggol ang sarili mo, hindi ka kayang ipagtanggol ng Diyos. Pero kung wala kang kakayahan, mga kapatid, na ipagtanggol ang sarili mo, doon ka ipagtatanggol ng Panginoon. Pumili ka anong gusto mong gawin. No, so most of the time we want to fight. Now gusto po natin na ipagtanggol ang ating mga sarili. Pero tandaan natin, now that's the time now God cannot fight for us. Hindi totoo yung kasabihan sa Tagalog na tinutulungan ng Diyos ang mga taong tinutulungan ng kanilang mga sarili. Pag kaya mong tulungan ang sarili mo, hindi ka kayang tulungan ng Diyos. Ang tamang kasabihan ayon sa message of the hour ay tinutulungan ng Diyos ang mga taong hindi kayang tulungan ang kanilang mga sarili. Shall we say amen? Okay, so sabi doon, be not afraid, tomorrow about this time, isang araw lang yan. Now, higit pa yan kaysa doon sa 1967 6-day miracle war. No, ito ay 1-day miracle war, and this is going to happen again, makinig, in Ezekiel 38 and 39. Hindi 1-month miracle war, kundi ito ay isang 1-day miracle war. Tomorrow about this time will I deliver them up all slain before Israel. Patay lahat. And thou shalt hold their houses and burn their chariots with fire. Okay, ito po yung magiging outcome ng lahat o kaya ay resulta ng digmaan na inumpisahan ng konfederasyon ng mga bansa. Okay, the kings on the northern part of the mountains, okay, with the inhabitants of the land. Ang conclusion ng kanilang digmaan ay nasa verse 14 and we read. Please follow. And all the spoil of these cities, ang sabi po ng Biblia, and the cattle, and the children of Israel took for a prey unto themselves. But every man they smote with the edge of the sword until they had destroyed them, neither left they any to breath. So luhaan ang bawat isa, patay ang karamihan, at ang kwentong ito ay naibalik o kaya nakabalik doon sa lupain kung saan nanggaling ang mga invading armies pong ito. At pwede po nating i-conclude ngayong umaga na ang mga anak ni Magog, yan ang mga Russians Okay, sila ay nag-aantay sa pag-uwi ng kanilang mga sundalo, ngunit hindi na po sila nakauwi at ito ay naibalita sa kanila na sila ay namatay sa Israel at ito ay malamang na ikwento. 100 years, 1,000 years, hanggang pwede nating sabihin na ito ay nakatanim sa puso nila. Spirits never die. At isang araw sila ay gagawa ng isang paghihiganti. This is about 3,500 years ago. Sipin po ninyo. Okay. So that's it. Nakita po natin ang dalawang amazing facts about Russia. First fact is,
Okay, now Russia experienced the baptism of the Holy Ghost pero nireject po niya. At ang naging outcome, naging isa siyang communist country. At ang ikalawa, ang Russia, actually, in-invade na niya ang Israel at hindi po siya nanalo. Ibig sabihin, ito ay magiging shadow ng Ezekiel 38 and 39. Shall we proceed with Ezekiel 38, 39 this morning? Okay. Now, chapter Ezekiel 38, verse 1. Okay, palakpakan lang natin siya sandali. And the word of the Lord came unto me, saying, Now, son of man, now set thy face against Gog, the land of Magog, now the chief prince of Meshach and Tubal, and prophesy against him. So, gusto kong tingnan natin ang dalawang titulo ng lalaki diyan, son of man at saka chief prince. Ang son of man ay si Ezekiel, of course. Pero, merong isang personality po rito na ang tawag sa kanya ay Pangulong Prinsipe. Okay, ito po ay walang iba kundi si Gog. So si Gog ang chief prince, si Magog, mga kapatid, ang lupa ni Gog. So ito ay napaka-popular na chapter sa Bible sapagkat ito ay tungkol sa invasion ng Russia sa Israel, okay, sa napakalapit na panahon. Hindi ito dapat i-confuse sa Gog and Magog, sabi ni Brother Branham, on this side, okay, after the tribulation, at saka ang sabi niya, Gog and Magog, on this side, okay, before millennium. Ang ibig sabihin, meron pong before millennium, at saka after millennium. So, ginamit na natin yung quote, hindi ko na po babalikan ngayong umaga. Shall we say, praise the Lord? Okay, before millennium, okay, invasion ng Israel. Okay, after millennium, yan po yung final war, okay, Gog and Magog in the book of Revelation chapter 20. Okay. So, ang Gog po rito ay ang pangulo ng Magog. Siya ang pangulong prinsipe. At kung sino ang nakaupo diyan sa kaganapan ng prophecy, let us say, kung magaganap ito sa panahon ngayon, it is going to be Vladimir Putin. So, si Putin, siya ang Gog ng okay, at ang Magog ay walang iba kundi ang Russia. Nabanggit po diyan sa verse 2 ang lugar ng Meshach. Ito ay walang iba kundi ang capital ng Russia, which is Moscow. At saka ang Tubal na ito ay sa ating panahon ay ang Tobolsk. Ito yung dalawang mahalagang city ng Russia. Moscow because it is the capital of Russia, and Tubal or Tobolsk because it is the historic capital of Syria. Nakita po ninyo marahil yung pinost ko kahapon. So kung ikaw ay kukuha ng isang malaking globo o kaya map, ikaw ay gagawa ng isang straight line from Jerusalem, okay, pataas, papunta sa north, ikaw ay dadaan o kaya babagtas doon sa gitna ng Russia o Moscow na siyang capital ng Russia. So, make a straight line from Jerusalem northward, and then you will end up in Moscow of Russia. Ang ibig sabihin, no, ito ang north ng Jerusalem. Marahil magkakaroon tayo ng question ayon sa Bible. Wag na po ayon sa message kasi tapos na naman natin yun eh. Sabi ni Brother Branham, because of oil, okay, that's all she need. Okay, ginamit natin yun nung nakaraan. And then, ang ikalawang statement naman ng prophet ay because of uranium doon sa Dead Sea. So, ang tanong, now, are this biblical? Tingnan natin ang Isaiah chapter 60 verse 5. Then thou shalt see and flow together. So this is the reason why Russia will invade Israel. And thine heart shall fear and be enlarged. Because the abundance of the sea shall be converted unto thee. Okay, the forces of the Gentiles shall come unto thee. So ang Dead Sea, ito po ay lugar kung saan napakaraming mga minerals na po pwedeng gamitin mga kapatid sa domestic, okay, pero higit, lalo na sa military use. So hindi lamang pang domestic.
Hindi lamang bilang fuel o kaya ay gasolina o kaya panggatong ng lahat ng pabrika. Now, moreover, kailangan ito for military use. At ang isa rito ay ang mga, kung tawagin po natin ay uranium. Ang daming uranium deposit sa Dead Sea. Shall we say, praise the Lord? At hindi rin, mga kapatid, sikreto sa buong mundo ngayon na meron pong massive untap na reservoir ng oil sa Red Sea at ito po ay dihamak na mas madami kaysa sa mga Arab nations. At ang isang dahilan kung bakit din hindi ito kinukuha ng Israel ngayon, okay, natural gas at saka hindi lang natural gas kundi kasama pati yung langis. Ang sabi nung iba ng mga scientists, yung mga nasa palibot ng Israel na mga bansa, mga Arab nations, mga oil-producing nations, humihigop lang, parang ang buntot sa kanila, ang ulo na sa Israel, parang nakatap lamang sila doon. O kaya ay parang namimina nila, pero ito talaga ay galing doon sa Israel mismo. And the moment now Israel will tap all of these deposits of oil at saka natural gas, syempre magkakaroon ng digmaang pandaigdig. It could lead to a world war. Bakit? Sapagkat ayaw syempre ng mga Arabo, pati yung mga bansa na maraming langis, okay, na ang Israel ay magkakaroon ng ganyang kayamanan. Okay, so it's because of jealousy. Okay, punta tayo sa Jeremiah 1 and then you will understand something. Jeremiah 1:13. And the word of the Lord came unto me the second time. And then may ipinakita ang Diyos kay Jeremiah, what sayest thou? And I said, I see a seething pot. And the face thereof is toward the north. It is a boiling pot. Para ka pong nagpapakulo ng isang tubig doon po sa, ano ba tawag doon? Whistling kettle. Takure. So ito ay isang seething pot, parang whistling kettle. At halos umapaw na po yung tubig sapagkat bumubula siya sa sobrang init. And then the face thereof is toward the north. So itong seething pot na ito, itong takuri. Sisipin na lang natin takuring ito ay ang Babylon sa panahon na yan. Pero sa panahon natin ngayon, it is going to be Russia. Kaya yung principle na itinuro natin now last meeting, we will apply. So historically, the north of Israel was Babylon. Pero ngayon, in modern times, hindi na Iraq kasi ang Iraq ay hindi na relevant ngayon. Kundi doon na po sa farther north and that is Russia. Ang sabi ng prophecy, and the Lord said unto me, out of the north an evil shall break forth upon all the inhabitants of the land. For lo, I will call all the families of the kingdoms of the north, saith the Lord. And they shall come, and they shall set everyone his throne at the entering of the gates of Jerusalem, and against all the walls thereof round about, and against all the cities of Judah. And I will utter my judgments against them, touching all their wickedness, who have forsaken me and have burned incense unto other gods and worship the works of their own hands. So ito po ay vision ng isang boiling pot at ang location po nito ay toward the north. At ang sabi ng Panginoon, galing po sa north ay magkakaroon po ng mga invading armies. It happened in Israel when Babylon came. But it will happen again in Israel when the Russians will come. Okay. So, proceed po tayo. Pinakita lamang po natin ang reason kung bakit i-invade ng Russia ang Israel according to the Bible. At punta po tayo sa Ezekiel chapter 38 now verse 3 para tapusin. And say, ito ang sabi ng Panginoon, thus saith the Lord God, behold, I am against thee, O Gog,
Gog is always the president. Okay, the chief prince of Meshach and Tubal. So, Meshach, Moscow, and Tubal is Tobolsk, capital ng, ng Siberia. And verse 4, I will turn thee back and put hooks into thy jaws, and I will bring thee forth and all thine army, horses and horsemen, all of them clothed with all sorts of armor, now even a great company with bucklers and shields, all of them handling swords. Tingnan ninyo maigi yung verse 4. Whether it is called shield, buckler, sword. Now these are military symbols. At gusto niya o hindi, ayon sa verse 4, meron po siyang hooks, meron pong kawit na iniligay now dito sa kanyang leeg o sa kanyang jaw, at whether Russia likes it or not, she is going to invade Israel. Now, parang ganito, nakita ko isang matandang nagtuturo, ganito niya ipinalagay. Okay, parang meron siyang aso, sabi niya, Russia, ka. Tapos sabi niya, Iran, halika. Come. And then nandiyan si Russia, punta si Iran, punta si Sudan, sama si Turkey, okay, sama si, sino pa? Sama ang mga Eastern Bloc, okay, sa Europe, mga communist countries na nakaalyado kay Russia. And then wala silang magawa, tinatawag sila ng Panginoon eh. So yun ang language ng Biblia dyan. I will put hooks into their jaws, at dadalhin po sila ng Panginoon, okay, dito sa Russia, sa Israel, to invade Israel. At ano ang purpose naman ng Panginoon? So that God can destroy them. Lahat ay mga tool, okay, sa kamay ng Diyos. Now, I'm going to read Jeremiah 25:11 and 12 so we can see God's purpose in allowing Russia to invade Israel. Kanina ipinakita po natin, why will Russia invade Israel? Okay, because of the deposits of oil and minerals, uranium included in the Dead Sea. Pero this is God's purpose, okay, in allowing Russia to invade Israel. Jeremiah 25:11. And this whole land shall be a desolation, referring to Babylon of old, and an astonishment. And this nation shall serve the king of Babylon 70 years. Verse 12. Pagkatapos ng 70 years, ang Israel ay aalis sa Babylon, babalik po sila sa promised land. And it shall come to pass when 70 years are accomplished, that I will punish the king of Babylon, and that nation, saith the Lord, for their iniquity and the land of the Chaldeans, and will make it perpetual desolations. First, tinawag ng Diyos ang Babylon to invade Israel, and then also to make make them captives. Dinala ang mga Jew doon sa Babylon. After 70 years, God punished Babylon. Yung ginamit ng Panginoon na bansa, okay, upang mag-extract ng revenge because of their sin, okay, yun din ay bansa that God will destroy. At hindi na nakabalik sa prominence ang Iraq after that. Shall we say, praise the Lord? Now, ganyan din, mga kapatid. Now, this will be the end of Russia. Ang ibig sabihin, now Russia will be destroyed. So God allowed Russia to invade so that God will have a reason to destroy her. Okay, let's continue. Verse 4. Tingnan natin ang verse 4 ulit. Ezekiel chapter 38:4, and I will turn thee back and put hooks into thy jaws. I will bring thee forth all thine army, okay, lahat ng kanyang mga sundalo. Even sa dulo, even a great company. So meron siyang mga kasamang mga invading nations with bucklers and shields. Meron po silang mga missiles, rockets, military hardwares, mga eroplano, etc., etc. All of them handling swords. Okay. Now verse 5,
I think verse 5 will add spice sa ating subject kasi makikita natin ngayon nations that are not and nations that are involved. Persia, ang sabi dito, no, Persia, that is Iran, okay, Ethiopia, that is Sudan, in Africa, and Libya, still, yan ang pangalan, Libya, all of them with shield and helmet, Gomer and all his bands, that's Europe, yung Eastern Bloc, the house of Togarma of the North Quarters, that is Turkey, ilalagay natin sa isang slide lahat yan, and all his bands and many people with thee. Be thou prepared, okay, next slide. Tingnan muna natin yung mga bansang ito. Nakita ninyo yung pangalan ng mga bansa? Okay, now Gog is always the president. Chief prince yan eh. Whereas Ezekiel was called son of man. Okay, yung Gog naman ay tinawag na chief prince. So siya ang chief prince ng Magog. So Gog is Putin right now. Okay, ang Magog ay walang iba kundi ang Russia. Okay, tapos ang Meshek ay ang Moscow, capital ng Russia. Ang Tubal ay ang Tobolsk, yan ang historical capital ng Siberia. And then you have these countries. Ang Persia, Iran. Ang Ethiopia, Sudan. Ang Gomer, yan po ay ang Europe, yung kalahati ng Europe. Pag sinabi mong Eastern Bloc, yan yung mga communist countries sa Europe. Tapos ang Togarma ay walang iba kundi ang Turkey. Now, look at the nations here. In 2021, itong Sudan, dito tayo magkakaroon ng kaunting issue. Ethiopia is Sudan. Okay, ang Sudan ay bahagi sa Abrahamic Accord. All of a sudden, ang daming nagtaka kasi ang Sudan ay anti-Jew, pero pumasok siya sa isang peace treaty with Israel. So how come kasama din siya ngayon sa lulusob dito sa Israel? Now look at Turkey. Ang Turkey ngayong umaga ay meron pa ring diplomatic relation at siya po ay nasa peace, siya ay in peace sa Israel. So ang point natin ganito kasi yung mga ibang nag-aaral, perhaps gusto nilang pag-aralan nito sa mas malalim na level. Okay, Pastor, bakit kasama sa Abrahamic Accord pero lumusob pa rin, hindi in-honor yung treaty? Well, it happens. It happens. So, bagamat na sa Abrahamic Accord that was signed 2 years ago, sa panahon ni Donald Trump, ang Sudan, hindi siya mag-aabay doon sa treaty. Hindi siya mag-aabay doon sa treaty. Tingnan ninyo lahat ng mga bansa na yan. Saan ang Belarusia, saan mga kapatid yung mga dating Soviet republics ngayon, yung Crimea, kung ano-ano pang mga sakop ng Russia at sympathetic sa Russia. Ito ang sabi ng Bible sa verse 7, and this is very interesting also. Verse 7, be thou prepared. Sabi ng Diyos daw, God was speaking to Russia. Okay, now, be thou prepared and prepare for thyself, thou and all thy company that are assembled unto thee, and be thou a guard unto them. So, ang guard ng lahat ng mga yan, kasama ang Iran, kasama ang Libya, okay. Pastor, ba't hindi kasama ang Syria dyan? Pinakita na natin, Isaiah chapter 17. Bobombahin ng Israel ang Syria. So, hindi siya makakasama. Okay, bakit hindi kasama diyan ng ano pa isang bansa? Egypt. Nakita natin sa Isaiah, anong scripture yon yung pinag-aralan natin nung nakaraan, at saka sa book of Jeremiah, ang Egypt din ay bobombahin naman ng Russia. So, wala ang Egypt, kaaway ng Israel. Wala din ng Syria, kaaway ng Israel. Kasi, nabomba na sila even before Ezekiel 38:39, see? Pag ikaw ay mag-aaral ng message type mo yung Ezekiel 38:39 o kaya Gog and Magog, now the prophet had plenty to say about this subject. No, at doon natin kinuha lahat ng mga thought na to. So ang Russia, ito ang guardian po nila. Yan ang kanilang sponsor.
Okay, walang kakayahan ng ilang mga bansa. Wala po silang technology upang mag-develop o gumawa ng mga ganyang armas kasama ang North Korea, kasama ang China. Lahat-lahat yan ay galing sa Russia at ang tawag sa kanya ay guard. Ikaw yung supplier nila. Be a guard unto them. Russia is the guardian of its allies. Verse 8. After many days, thou shalt be visited. Ito ay sinabi niya, okay, ang fulfillment ay sa age natin. In the latter years, so sa end time ito magaganap, thou shalt come into the land that is brought back from the sword. Ano ang lupa na ang daming mga digmaan? Ito, ang Israel. A land that is brought back from the sword. And is gathered out of many people against the mountains of Israel, which have been always waste, but is brought forth out of the nations, and they shall dwell safely, all of them. Tuloy natin, verse 9 na ba? Thou shalt ascend and come like a storm, and thou shalt be like a cloud to cover the land, thou and all thy bands and many people with thee. So, dala-dala ang kanilang mga armas. Napakaraming mga drones. Sa dami ng kanilang mga drones ay para itong ulap sa himpapawid at napakadilim na ulap na babalot sa lupain ng Israel. So, ito ay magmumore emphasize into Armageddon. Magtutuloy-tuloy ito hanggang Armageddon. Okay, Russia will invade Israel. Pero ang description ng Israel po rito ay isang bayan na galing sa maraming digmaan. Ito ay bayan na galing sa iba-ibang mga bansa. Noong 70 AD, dinisperse sila ng Rome, and then hindi na po sila nakabalik. Okay, nakaubalik lang sila ng 1947 after World War II as a nation. Ibig sabihin, may mga, meron tayong napakagandang, is it a declamation piece? Yung A Wandering Jew. So, may mga Asian Jew, Russian Jew, European Jews, may mga American Jews, dinisperse sila sa bawat lugar. Sa bawat bansa. Pero sila ay ibinalik ng Panginoon, and the oldest flag in the world, yung 6-point star flag of David, again, ito ay kanilang iwinagayway when Israel was born as a republic. Okay, the Republic of Israel in 1947. And was duly accepted as member state, okay, of the United Nations. So, yan ang description ng Israel. Siya ay isang bayan na sasakupin o kaya ay lulusubin ng Russia. So, ang Russian invasion, gusto ko lang tingnan po ninyo diyan sa verse 8. Now, do we have verse 8 here in front? Okay, look. Saan dadaan? Okay, hindi ko na kinakailangang pumunta sa full details, pero you can go home and do your homework, okay, so as not to spoon feed the church, no? Ilagay mo yung Israel sa harap. Then sa isang banda, dito sa isang lugar, ito po ay disyerto. You have the desert of Sinai. Sa isang banda, mga kapatid, yung malapit dito sa may dagat, andiyan ng Gaza Strip. Okay? Now, sa isang lugar, andiyan din, mga kapatid, yung mga bulong-bunduking lugar. Okay? Yan ang kinaroroonan ng Palestinian Authority. Okay? That is what we call the West Bank. Pero dalawa ang diyan, mga kapatid, no? Dalawa diyan ang mahalagang border. Okay? West Bank at saka dito sa Gaza. Saan daw manggagaling ang army ng Russia? Saan ang daan? Diyan sa verse 8, ang sabi doon, against the mountains of Israel. So, the invasion will initially be against the mountains of Israel, and that is Israel's West Bank. Hindi po doon sa Gaza. Kasi ang Gaza, disyerto yun eh. Dagat, disyerto. Okay, pero dito sa may West Bank, ito ang mountainous part.
So, the people living within the West Bank would eventually, sa oras na yan, before the invasion, sila ay nasa peace and safety. Tingnan ninyo uli yung verse 8. Pag nagbasa, namnamin ninyo to understand the thought. Read carefully, and then i-decipher mo, tingnan maigi yung mga terms. I'm going to read once again 8. Many days thou shalt be visited. In the latter years thou shalt come into the land that is brought back from the sword. Israel had gone through many wars, and is gathered out of many people. So ang Israel, galing siya sa iba't ibang bansa, because they were dispersed. Against the mountains of Israel, so diyan ang daan, which have been always waste, but is brought forth out of the nations, and they shall dwell safely, all of them. So Israel will dwell in safety. At habang sa oras na yan, na siya nasa safety at saka peace ang Israel, paanong nangyari ang gulo sa Israel? Kaya nga meron tayong lesson about Psalm 83. Kaya nga doon sa Psalm 83, konfederasyon ng 10 mga bansa. Well, pakinggan ninyo. Ito ang problema. Yung mga bansa ngayon, hindi kagaya ng bansa noon. Dahil, mga kapatid, yung mga territory, nung isulat ang Biblia, lalo ang Old Testament, let us say, nung sinabi niya, Togarma. O kaya, ang sabi niya, mga kapatid, ay Sudan. Yung lugar ng Sudan ngayon, ay hindi na yung Sudan noon. Kasi nga, nagkakaroon ng change ng ng tawag dito, ng kanilang mga historical land. Hinahati-hati ng mga bansa. Yan ang reason kung bakit ang daming mga digmaan. So let us say, Iraq ngayon, o kaya Iran ngayon, Persia. Iba naman noon. Kasi yung Persia noon, kung tutuusin, mas malaking bahagi ng Iran ngayon. Kaso nga lang, yan ang problema ng mga bansa o pati ng mga United Nations na yan at saka League of Nations na yan. So, nire-define nila yung territory. At kuminsan, yan ang mahirap kung papaano i-interpret yung pangalan when it comes to prophecy. Anyway, let's go back. How come they are dwelling in safety and peace? Kasi, mga kapatid, yung mga terorista sa palibot, yung mga bansa sa palibot ng Israel, Egypt included, kasama yung mga Hezbollah, yung mga Islamic terrorist na yan, mga Arab terrorist na yan, kasama yung mga Hamas na yan. Now, all of them will be neutralized. So, mababawi ang West Bank, mababawi mga kapatid ang Gaza, na kanilang nakuha noong 6-day miracle war, and nations or these terrorists can no longer fire rockets toward them anymore. Okay? Now, lagay natin mga kapatid dito sa susunod na scripture. What verse is that? Verse 10. Amen. Are we happy this morning? Shall we say praise the Lord? After this subject about prophecy, I'm going to rest and then perhaps now go back to some sermons siguro. Okay? Now, verse 10. So, bear with me. For the last 2 weeks, 2 Sundays, I should say, ang lahat ng ating pag-aaral ay quite doctrinal and prophetical, no? Kasi yan yung in ngayon, Okay, yan yung sitwasyon talaga ngayon. So, dapat maging aware po tayo. Verse 10. And thus saith the Lord God, it shall come to pass also, that at the same time shall things come into thy mind, and thou shalt think an evil thought. Na ipaliwanag na natin yan. Okay, and thou shalt say, I will go up to the land of unwalled villages. I will go to them that are at rest, that dwell safely, all of them, without walls and having neither bars nor gates. Hindi na kailangan ng literal na wall, bar o kaya gate Kasi yung Iron Dome, yun ang kanilang pinaka-protection.
Sa panahon noon, meron silang gate, meron silang wall. Ang wall ay natural barrier, of course. I mean barrier. May bundok sila, yun ang natural barrier para hindi basta-basta makapasok yung kaaway o kaya hindi sila mapapana basta-basta. Pero wala silang barrier, wala silang wall, wala silang bar, wala silang gate. Pero meron silang very sophisticated missile system na po pwedeng i-target dito anumang gawin ng kaaway. Kahit magpaulan sila, di ba? Kahit magpaulan ng maraming mga missile, so kayang-kayang pabagsakin naman ito o kaya tamaan sa itaas bago bumagsak sa lupa. Alam niyo ba na ang IDF, kung tutuusin ang Israel Defense Force, no doubt, yan ang best military in the world. Yan ang pinakamagaling, mga kapatid, na army sa buong mundo. Okay, verse 12. To take a spoil and to take a prey. Ang ibig sabihin ng spoil, samsam sa wikang Tagalog. Ano ang spoil? Langis, mga minerals kagaya ng uranium. So yun ang isang purpose, makinig. Yung samsam, yung langis, pero kailangan din niya ng huli. Anong huli? Okay, kasama niya kasi yung mga Arab nations, kailangan nilang bumawi. Siguro gawing hostage sa ibang mga Israeli. Okay, magkaroon ng huli. Sino itong mga huli na tinutukoy? Okay, yan yung mga Arab nations na meron pong gustong gawin sa Israel, pahirapan, maghiganti sa kanila. Okay, at kunin yung huli, interesado sila sa lupa. Okay, to turn thine hand upon the desolate places that are now inhabited. Dati-dati ang lupa ng Israel ay disyerto, pero ngayon, isa po ito sa pinaka-fertile na lugar sa buong mundo. At nag-export po sila, ha? Okay, meron silang napakagandang sistemang pang-agrikultura na sila ang nag-export ng mga vegetable as far as America and Europe, which have gotten cattle and goods that dwell in the midst of the land. Verse 13, Sheba, okay, and Dedan, and the merchants of Tarshish, with all the young lions thereof, shall say unto thee, Art thou come to take a spoil? Hast thou gathered thy company to take a prey? To carry away silver and gold? To take away cattle and goods? To take a great spoil? So may mga magko-question sa kanya. Bakit ka lumusob? Kailangan mo ng samsam? Interesado ka sa kayamanan ng Israel? Interesado ka dun sa tao? At interesado ka dun sa lupa? Sino-sino yung mga nagsasalitang ito? Okay, makikita natin dyan yung pangalan, si Sheba, si Dedan, at sino pa mga kapatid? Si Tarshish, kasama ang kanyang mga lions. And these are the interpretations. Next slide. Sheba at saka si Dedan. They are the kings of the kingdom, so KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Listen, ang coalition na ito will include Iran. Ang Iran at saka ang Saudi Arabia, bagamat parehas po silang Muslim, hindi sila magkakasundo. Alam niyo ba, ang Iran, ito ang natatanging Muslim country sa lugar na yan na hindi Arabo. Kasi ang mga Persians, kung tutuusin, di ba, iba yung kanilang lahi eh. Hindi sila Arab. Now, I'm going to talk about that siguro next time. Pero itong Iran, ito po ay mga, Shia ba tawag doon, Brad? Shiite Muslim, di ba? Pero yung Kingdom of Saudi Arabia, diyan nang galing, yan po yung pinaka-leader ng Sunni Muslim. So, hindi pwedeng magsama yan kasi nagpapaligsahan yan sa mga Muslim nations eh. Okay? Yung Sunni at saka yung Shia Muslims. Tapos sasabihin ng Saudi Arabia, sino yung tututol, sino yung sisilip at magsasabi kay Russia, kasama ang mga armies niya at mga confederates niya, kukuha kayo ng samsam. Andiyan din si Tarshish, which is United Kingdom. Sino ang United Kingdom? Yan ang England.
United Kingdom of Great Britain. Ang sabi ng Biblia, kasama ang kanyang mga young lions. Ang national symbol ng United Kingdom ay leon. Alam natin, ang tawag sa kanya, meron siyang Commonwealth of Nations dati. Di ba? Ang Amerika, galing UK yan. Ang Australia, New Zealand, ano pa ba? Lahat dito. Canada. Now, lahat yan. South Africa, USA, Australia. Yan yung mga major countries ngayon na dati-rati ay mga colonies ng United Kingdom o kaya ng Great Britain. See? Kaya magkakasama lagi 'yan eh. Kailan pa ba hindi nagkaroon ng issue sa sa UN na hindi nagsama-sama ang stand ng Amerika at saka ng Canada? Kasama ang Australia, New Zealand. Ang dami pa diyan, Malaysia kasama, okay, India kasamang mga colony dati ng United Kingdom of Great Britain, pero hindi na po sila very prominent sapagkat hindi po sila kasing powerful ng mga bansa na nasa harap. So, Sheba and Dedan, present-day Saudi Arabia, siya ang homeland ng Islam at isa siyang mayaman sa langis, Islamic nation po yan, pero hindi siya bahagi ng invasion. Siyempre, siya ay merong friendly terms sa Israel at siya ay walang friendly terms with Iran na gustong kumontrol sa Israel. See? Ang sabi ko sa inyo, ang England, ang Tarshish, ang kanyang lion cubs ay ang mga major nations na kasama dati ng England o kaya colony ng England at magpoprotesta po sila at kanilang tatanungin ang Russians sa kanilang gagawing invasions. Okay? Kukuha kayo ng samsam, oil, and uranium. Kukuha kayo ng huli o kaya ay prey, yung extermination yan ng Jewish people. Punta tayo sa next so that we can finish this off. Verse 14. Therefore, Son of man, prophesy and say unto Gog, thus saith the Lord God, Now in that day when my people of Israel dwelleth safely, shalt thou now know it, and thou shalt come from thy place out of the north parts, thou and many people with thee, all of them riding upon horses, a great company and a mighty army, and thou shalt come up against my people of Israel as a cloud to cover the land. It shall be in the latter days, and I will bring thee against my land, that the heathen may know when I shall be sanctified in thee, O Gog, before their eyes. Thus saith the Lord God, Art thou he of whom I have spoken in old time? By my servants and prophets of Israel, which prophesied in those days many years that I would bring thee against them? Now, listen, America will not be standing by her side anymore. America has her own wars to fight. Sa mga oras na yan, yung mga kaalyado ng Israel, supportive sa Israel, gaya nung scripture natin, Zechariah chapter 12 verse 1, Israel will be a cup of ano yun? A cup of a trembling cup and a burdensome stone. Kalimutan ko. Zechariah 12:2, mahirap mga kapatid na makisawsaw sa issue ng Israel. Ito ay batong mabigat na hindi kayang buhatin. Israel will be fed up perhaps. America will be fed up with Israel. Hindi siya kasi, mga kapatid, ayaw niyang makipagkompromiso. So, now, iiwanan ng Amerika ang Israel. Walang bansa sasaklolo sa Israel. Because this is going to be a war that God will be sanctified among the heathen. Okay, hindi mo mababasa sa verse na ito. Tinulungan ng Amerika ang Israel, nalupig ng Israel, okay, nalupig ng army ng Israel, o kaya ay napatay ng mga navy ng Israel. Hindi. Ang sabi po ng Biblia, Diyos ang gagawa lahat. So that God will be magnified. Shall we say amen? How will God do that? Napakaraming napakaraming ibinigay ang Biblia, and one of that is God's intervention in nature.
uulan, tapos kikidlat, magkakaroon mga kapatid ng asupre galing sa langit. Okay, it is going to be a divine intervention. Okay, now punta tayo mga kapatid, i-jump natin, punta na lang tayo kaagad dito sa Ezekiel 39. Let's escape some of that verse sa Ezekiel 38. Let's go to Ezekiel chapter 39. Shall we say praise the Lord? Shall we say praise the Lord? Verse 1. Okay, now therefore thou son of man, prophesy against Gog, and say, now thus saith the Lord God, behold, I am against thee, O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal. Verse 2, I will turn thee back, and leave but the sixth part of thee, and will cause thee to come up from the north parts, and will bring thee upon the mountains of Israel. So inilalahad lamang nito ang chapter 38. Ang namatay, mga kapatid, sa Europe ay 5/6. Okay, 5/6 ng lahat ng mga Jew. Ang ibig sabihin, 1/6 lamang na Jew sa Europe ang buhay after World War II. Pero dito magiging baliktad. Sapagkat 5/6 ng mga Russians ang mamamatay at saka 1/6 lamang ang matitira. Okay, so nabanggit uli dyan ang Gog, ang Meshech, ang Tubols. Ito ay invasion ng Israel. Punta tayo sa next. Okay, verse 3. And I will smite thy bow out of thy left hand, and I will cause thine arrows to fall out of thy right hand. So lilipad, mga kapatid, yung kanilang mga kung ano-anong missile dito sa kanan, babagsak sa kanilang kaliwa. O kaya lilipad sa kanilang kaliwa, and then babagsak sa kanilang kanan. Hindi po tatama doon sa kaaway na Israel. See? So God is going to do something. Sisirain nito yung program ng kanilang mga missile system at sila ay magiging casualty ng kanilang mga sariling armas. So it is going to be a confusion. There will be a confusion, okay, from the Lord. Verse 4, and thou shalt fall upon the mountains of Israel, thou, and all thy bands, and the people that is with thee, I will give thee unto the ravenous birds of every sort, unto the beasts of the field to be devoured. So mamamatay ang marami. Okay, mamamatay po sila. At kakainin ang kanilang mga katawan ng mga ibon at saka ng mga hayop sa parang. Verse 5, and thou shalt fall upon the open field, for I have spoken it, saith the Lord God. So marami ang mamamatay diyan sa lugar ng West Bank, at ang kanilang mga bangkay ay kakainin ng mga ibon at ng mga leon at ng mga oso at saka ng iba't ibang mga hayop. 6. So habang naroroon sa kalagitnaan ng invasion, okay, bear with me, no? So please bear with me. Medyo mahabang scriptures lang, no? Para hindi na natin babalikan next. I will send a fire on Magog. Ano ang Magog? That's Russia. So magkakaroon, mga kapatid, ng fire sa Russia, pero ang karamihan ng kanyang army ay nasa Israel. So it is going to be there will be a nuclear exchange. Ibig sabihin, okay, habang ang Israel at saka ang Russia nagpapaligsahan o kaya nagkakaroon ng digmaan, now there will be a nuclear exchange that will occur hindi lamang between Russia and Israel, Russia and Europe, kundi andyan din ang mga Europeans at saka mga Americans na gaganti sa paglusob ng Russia at maglalagay ng maraming nuclear bomb o kaya missile dito sa Russia. Perhaps in the heart of Russia, and that's Moscow.
Ano ang magiging epekto nito? Tingnan po ninyo ang Bible. I will send a fire on Magog, and among them that dwell carelessly in the isles. Nasa malayo, mga kapatid, yung mga bansang magbibigay ng, magpapaulan ng apoy sa Russia. Okay, malayo kasi ang Amerika sa Middle East eh. Yung mga Europeans na sympathetic sa Israel, now they are dwelling safely in the far-off coastlands. Ibig sabihin yan po yung mga isles. Habang nagkakaroon ng invasion. Tuloy natin, and they shall know that I am the Lord. So will I make my holy name known in the midst of my people Israel, and I will not let them pollute my holy name anymore. And the heathen shall know that I am the Lord, the Holy One in Israel. So merong magandang idudulot ang digmaang ito. It is going to grab the world attention. The attention of the Jews and the attention of the Gentiles, the attention of the world. At mag-shift yon at mga kapatid, sasabihin ng mga tao, grabe ang galing ng Diyos ng Israel. No? Hindi ang Israel. Because God will use this war, sabi niya, so that my name will be sanctified among the heathen, so that I will be magnified among the people. Okay? Tuloy natin. Tingnan po ninyo yung verse 7. Oh, I'm sorry. Let's go to the next verse. 8. So ito po ay, okay, pwede natin ibalik dito sa 7, sandali. 6 and 7. So magkakaroon ng fire falling upon Magog. Nuclear, okay? Ito ay nuclear. Fire from the skies. At magbibigay po ito ng panic sa mga Russians. At mga kapatid, sila po ay magtatago perhaps sa malayong mga lupain ng Russia. Alam niyo ba, ang pinakamalaki ngayon na bansa, Russia pa rin. Ang USSR ang pinakamalaki, until now, Russia pa rin. Magmula noong mag-disintegrate ang Russia into different Soviet republics, nabawasan ang Russia ng halos, ilang percent yun? Halos, kung hindi ako nagkakamali, 80% ng kanyang lupain. Pero kahit na 20% ang tira, ang Russia pa rin ang pinakamalaki when it comes doon sa land area. Okay. Ano susunod na verse? 8. Okay, basahin natin ang verse 8. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Behold, it is come, and it is done, saith the Lord God. And this is the day whereof I have spoken. Verse 9. And they that dwell in the cities of Israel shall go forth, and shall set on fire and burn the weapons, both the shields and the bucklers, the bows and the arrows, and the hard staves, and the spears, and they shall burn them with fire. Okay, 7 years. Okay, they will burn it for 7 years. Tuloy nga po natin. So that, sa susunod na verse, so that they shall take no wood out of the field, neither cut down any out of the forest, for they shall burn the weapons with fire, and they shall spoil those that spoiled them, and rob those that robbed them, saith the Lord God. Now, ito ay laging pinagtatalunan pag nagkakaroon ng ministers meeting. Anong mangyayari? Bakit sinabi ng Biblia diyan, susunog sila sa loob ng 7 taon ng mga armas ng mga Russians. Look, tangke, eroplano, drone, ano pa bang mga military hardwares, o kaya ay APC, o kaya mga kung ano-ano pa. Pwede mo bang gawing panggatong yan?
Paano mo susunugin yan ng 7 years? Ang sabi ng Biblia, they are going to use this for domestic. Panggatong, ibig sabihin, panluto ng pagkain. They will convert it into fuel for domestic means. Nakakita ka na, mga kapatid, ng bakal, o kaya yung gulong ng tangke. And then, yun ang gagawin mo, susunugin mo para magluto ng pagkain. Pero sinasabi po ng Bible, okay, they will use this for domestic purposes. At hindi na po sila kukuha ng panggatong sa gubat. Okay, they will burn all the weapons for 7 years. Ang ibig sabihin na merong dito, may component dito sa mga armas na ito na kung tawagin natin ay lignostone, na compress ito ng mga na wood product na mas matibay kaysa po sa bakal. Yan ang karamihang gamit ng mga armies o kaya ng mga military hardware ngayon. At ito ay po pwedeng gamitin bilang alternative fuel because pwede ito, mga kapatid, sunugin in a very high temperature. Tama, millennium na, okay, gamit pa rin ang mga military hardwares na ito. Okay, now, according to the prophecy, now, bilang panggatong sa kanilang mga kalan or upang magkaroon po ng apoy at gagawin po nilang gagamitin bilang panluto ng pagkain. Hindi yung idea na yung mga bala at saka yung mga granada at saka yung mga kung ano-ano dyan ay sinusunog. Hindi mo masusunog sa 7 taon yan. Mga bakal din naman kasi yan eh. Okay, anyway, let's go to verse 11. Malapit na tayong magtapos. And it shall come to pass in that day that I will give unto Gog a place there of graves in Israel, the valley of the passengers on the east of the sea. Sa dami ng patay. And it shall stop the noses of the passengers. And there shall they bury Gog and all his multitude, and they shall call it the valley of Hamon Gog. And 7 months shall the house of Israel be burying them. Ganyan po kadami ang patay, that they may cleanse the land. Yes, and all the people of the land shall bury them, and it shall be them a renown the day that I shall be glorified, saith the Lord God. Ang dami, mga kapatid. Okay, kaya lang yung mga Russians, okay, yung mga ang Turkey, okay, yung mga Africans, kasama yung ibang mga Muslim alliance, Muslim nations na naka-alyansa sa Russia, Israel will be their graveyard. Saang lugar? Saang lugar? Okay, ang sabi po ng Biblia, na ito ay ilalagay po nila malapit po diyan sa may Dead Sea. Sapagkat aalingasaw po kasi yung yung amoy kung ilalagay po yun sa malapit sa lungsod. Kundi ilalagay po yun sa malayong lugar upang hindi gaanong mabaho sa dami ng patay. 7 buwan ang paglilibing ng mga patay. May mga uupahan para maglinis ng lupain. At yamang napakarami ang kanilang ililibing, hindi po manual ang paglibing, bulldozers marahil, mga heavy equipments ang gagamitin. Okay? At ang sabi po ng Biblia, dito sa Book of Jeremiah, hindi na po natin siya babasahin, na ito ay isang napakaraming patay na ilalagay sa lupa. At gaya ng ating nabasa kanina, lahat ng daraan, mga turista siguro, o kaya yung mga tao, mga kapatid, na papasyal sa Israel sa mga unang bahagi ng millennium, o kaya sa mga panahon bago mag-umpisa ng gusto ang millennium, okay, sila ay kukuha po ng panyo at magtatakip ng kanilang mga ilong sapagkat magiging mabaho yung lugar na yan. Sa sobrang dami ang patay. Tingnan po natin ang lugar o kaya ang pangalan ng
Okay, ng valley na yan. Okay, balik. I think in verse 12. Okay, it is called the Valley of Hamon-Gog. Valley of Hamon-Gog. Sa Hebrew, ang ibig sabihin niyan ay multitude of Gog. Karamihan ng Gog. Karamihan ng mga patay sa Russian invasion. So in short, now Hamon-Gog is simply Russia's graveyard. Bukas o kaya sa November 1, pupunta tayo sa sementeryo kasi may mga kanya-kanyang patay tayo, mga kapatid na nakalibing sa mga sementeryo. Pero ito, ang tawag po rito ay Valley of Hamon-Gog o kaya ay meron salitang Gog. Ito ang sementeryo ng Russia. Ito ang sementeryo, mga kapatid, ng Russia. So, ilagay natin sa susunod, bago tayo magtapos, verse 12. What verse? 14 na ba? And they shall sever out men of continual employment. So sila ay mag-hire ng maraming mga tao, hindi po contractual, permanenteng trabaho. Ano ang kanilang gagawin? They will sever out of men of continual employment, passing through the land to bury with the passengers those that remain upon the face of the earth to cleanse it. After the end of 7 months shall they search. And the passengers that pass through the land, when any seeth a man's bone, then shall he set up a sign by it, till the buriers have buried it in the valley of Hamon-Gog. Okay? Tapos, ano sabi ng Bible? And also, meron pong dagdag diyan, the name of the city shall be Hamona, thus shall they cleanse the land. Kita nyo, ang daming mga tao ang i-hire. Ang trabaho po nila ay maghanap ng mga bangkay na hindi pa nailagay doon sa dami ng mga bangkay. Siguro 7 buwan na, 5 buwan na, mga kalansay na yan. But they are going to clean the land dahil, syempre, millennium yan eh. Pupuntahan yan ng tao sa buong mundo once a year sa Feast of Tabernacles. So, linis, tuloy-tuloy ang paglilinis. At kung mayroong makita yung mga Israeli na dito may bangkay o kaya mayroong bahagi ng katawan o kaya ay paa, ulo, nakasabit sa, siguro tinamaan yan ng bomba o kaya kung ano pa man, i-report tapos kukunin at ililibing dyan sa libingan ni Gog, libingan ng Russia, Valley of Hamon-Gog. Pero tinawag din ito, mga kapatid, na Hamona. Ano ibig sabihin ng Hamona? And the city shall be called Hamona. Shall we say, praise the Lord? Hamona means multitude. Okay, the city, itong city na ito, hindi naman talaga lunsod yan. Kagaya po ng Makati o kaya ng Manila. City of Manila, hindi. Hindi siya literal na city na meron pong McDonald's, meron pong Starbucks, kundi city. Kasi pag sinabi mong city, ang dami, di ba? Meron pong Starbucks, may hospital, merong may mga parks. Now, but this city is very different. Itong city na ito, it is going to be a city for the dead. A cemetery city. Hamona. Okay, makinig, sa ating pagtatapos in 1 minute. From Hamon-Gog, naging Hamona. And the Bible never plays with words or with names. Hamon-Gog, the Valley of Gog. O kaya yung graveyard of Gog, the graveyard of Russia. And then from Hamon-Gog, naging Hamona. Ang ibig sabihin ng Hamona, multitude, sapagkat ito ay magiging city for the dead. Hamon-Gog to Hamona, you are now close to the word Haman. Si Haman, as we end, as I call
our keyboardist to please come, and the musicians to please come. Okay, si Haman, in reality, ay kagaya din ni Russia, kagaya din ng Gog. Di ba si Haman ay isang Persian? Siya ang nagplano na dito papatayin si Mordecai. Tama? Ito mga kapatid, yung kanyang gallows dito bibitayin si Mordecai. Pero ang nangyari, yung inihanda ni Haman na lugar kung saan bibitayin si Mordecai, diyan binitay si Haman. Ang ibig sabihin, this is also Haman Gog. Nang ibig sabihin, the president of Russia one day will try to extinguish Israel. He will go to Israel, invade Israel. Pero the irony is, diyan sa Israel, Russia will be extinguished. Siya ang mamamatay. As we end, meron akong ipapaalalang verse sa bawat isa sa inyo. Ang sabi ng Biblia, yamang ginawa ninyo ito sa aking mga maliliit na kapatid. Binisita nyo sila nung sila ay nasa bilangguan. Pinainom nyo sila nung sila ay nauuhaw. Okay, pinakain nyo sila nung sila ay nagugutom. At anong sabi doon, mga kapatid? Dinamitan nyo sila nung sila ay hubad. Lahat ng iyan, ginawa nyo sa akin. And then, pupunta uli ang Panginoon doon sa isang side. Okay, yamang ganyan ang ginawa ninyo sa aking mga kapatid. Nung sila ay nagugutom, hindi nyo sila pinakain. Nung sila ay nauuhaw, hindi nyo sila pinainom. Nung sila ay nasa bilangguan, hindi nyo sila dinalaw. At nung sila ay hubad, hindi nyo sila dinamitan. Okay, ang sabi ng Panginoon, imbis na papasok sa buhay na walang hanggan, ang sabi ng Panginoon, ginawa din ninyo sa akin yan, kayo ay pumaroon. Ibubulid sila ng Panginoon sa dagat-dagatang apoy. Ano ang principle? Kung ano ang ginawa mo sa Israel at sa anak ng Diyos, ginawa mo sa Diyos. At yamang yan ang ginawa, mga kapatid, ng Russia sa Israel. Okay, yan din ang gagawin ng Diyos sa Israel. Pagpapalain niya, lahat ng magpapala. Susumpain niya lahat ng susumpa sa Israel at sa iyo. Amen. Being the bride of the Lord. Do we love the Lord? The Lord be blessed.